Gusto ko lang kayo encourage using this video to go to church. So yan yung culture natin, anti-church siya, no? Yan yung nangyayari sa generation natin, especially sa generation ko na Gen Z. So we are the least religious generation, pinaka-konti na tinatrato yung relihiyon bilang mahalaga. Kami rin yung pinaka hindi madalas magsimba. So sa study dito sa US, 16% sa mga Gen Z ang nagsisimba weekly. So ilan yung 84%. So sa 10, isa lang ang nagsisimba. Isa o dalawa. Yun ang nangyayari sa Gen Z. So now, ang goal ko is i-encourage kayo na magsimba. Lalo na kung Christian ka, hindi na nga dapat i-encourage eh. Kumbaga nature mo na dumalo. Pero dahil naglalaban yung kasalanan, tsaka yung panawagan sa atin ng Panginoon, kalaban natin yung mundo, si Satanas, kasalanan, minsan nakakalimutan natin yung reasons why we go to church. And kung hindi ka naman Christian, I hope na itong paliwanag na to is magbigay sa'yo ng kaliwanagan na yung mga Kristiyano hindi nagsisimba dahil nababaliw sila or wala silang magawa sa buhay o kaya naman hindi nila alam yung ginagawa nila. No? Sana maintindihan mo na itong mga Christian, meron silang deep reason why they strive to worship weekly. Bakit nila inaasam na sumamba linggo-linggo? So may rason kami. Ngayon, dalawa lang yung ibibigay ko pero Lord willing, ay mas ma-expose ko to. So ang goal ko kasi 5 minutes lang eh. Matapos ko na tong video. So unang reason, bakit ka dapat magsimba lalo na ikaw Kristiyano? Dahil sa panambahan, in the church gathering, you receive Christ in the word preach. So sa pagtuturong tapat, natatanggap mo si Kristo. So when we are not Christians, nung tayo hindi pa mga Kristiyano, wala sa atin si Christ. But when we heard the gospel, nung itinuro sa atin about si Kristo na siya'y namatay para sa mga kasalanan natin, ngunit siya'y nabuhay na muli at ngayon nag-ahari, nabago yun. Gusto na natin na mapakinggan yun lagit-lagi at matanggap natin si Christ patuloy sa ating mga buhay. Sa araw ng Panginoon, sa church gathering, nangyayari yun. Nangyayari yun. Itinuturo sa iyo muli si Kristo at natatanggap mo si Kristo. You receive Him. Pangalawa, in the church gathering, you are with Christ by heeding His call to meet with Him. Ayun. So sa pagtitipon, hindi mo lang natatanggap si Christ, nakakasama mo pa siya. Like in reality, kasama mo si Christ sa pagtitipon ng church. Siya yung nagsamon ng meeting na yun. Kaya nandun yung mga Kristiyano kasi itinakda ni Kristo na magtipon yung mga Kristiyanong yun para i-meet siya. So ito yung nalilimutan natin. Akala natin yung church gathering ay meeting lang ng Christians. No? When the church gathers, the Christians are meeting together and the triune God is meeting also. Nagtitipon yung ating banal na Diyos. Ang Ama, ang Anak, banal na Espiritu ay nagtitipon kasama tayo para ibigay yung mga pangangailangan natin. At para tayo naman ibigay natin yung pagsamba at kaluwalhatian sa kanila. So, in summary, sa pagtitipon, sa pagsisimba, natatanggap natin si Kristo. Pangalawa, nakakasama natin si Kristo. Sa mundo na gustong lumayo sa lahat, sa mundo na sinasabi, sapat ako, wala akong kailangan. Sinasabi mo pag nagsisimba ka, mali kayo, may kailangan ako. Kailangan ko si Kristo. Pangalawa, gusto ko ng kasama. Ayokong mapag-isa. Sino yun? Kasama ko si Kristo. Kasama ko, mga kapwa ko, Kristiyano. I hope these two realities ay mag-encourage sa atin na dumalo sa panambahan. At may hikayat din natin yung mga hindi pa sumasamba. Kaya naman yung mga hindi pa natutugunan yung pangangailangan nila. Dahil tayong mga tao, sabi nga ni Augustine, our hearts are restless until they rest in you. So, yung puso daw natin mananatili yung walang pahinga hanggat masumpungan nila ang Diyos, ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus. So, sana kung ikaw wala ka pa kay Kristo, makuha mo itong pahinga na meron kaming mga Kristiyano. Welcome ka. Welcome ka. Magsisi ka lang sa iyong kasalanan and Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Hindi ka niya lolokohin. Totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya, mabubuhay siyang muli. Nabuhay siyang muli. At pag sinabi niya kung sino mang maniwala sa kanya, maliligtas. Totoo yun. Sino mang maniwala kay Kristo, maliligtas. Hindi mo ba alam
kung saan patungo ang mundong to, maniwala ka kay Kristo. Dahil sa hulit-huli, ang mundong ito ay patungo sa pagluhod kay Kristo. Sana hindi pa huli ang lahat. Yun lang. I hope this short video encourage you. Sabi ko 5 minutes lang pero wala sumobra tayo. Yun lang. And sana mag-subscribe din kayo para sa mga susunod pang video. I hope maging regular to. Makaisip ako ng mga topics na may kinalaman sa kultura natin and yung Christian response. Yun yung goal ko sa mga videong to, na ma-encourage muli yung pagbabalik sa nawawalang impluensya ng Kristyanismo sa ating lipunan.